Thank you, Mr. Chair. May I know if Mr. Vicente Bencalo Conanan is present this afternoon? Yes, she just took her oath. Would he be the same as Miss Pebbles Conanan? Yes Same. po. Your Honor, Yes. Thank you. I have here a sinumpaang salaysay. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribed and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Paige, pwede bang? Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you. Pebbles. Pebbles, tung sinumpaang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong, hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chair. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay. Thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog Rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ay, wala naman nakalagay dito yung date Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong Maisog Rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung Maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung Maisog Rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa? Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga Maisog Rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag
Isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Okay. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman, masabi po ninyo dito sa committee ito, kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ka doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maizog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit ka inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo sa ano po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po ako. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next, si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala.
Yung katabi po nung naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi nung naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So, mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama Yes. po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international blogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay,
yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit ka na binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. Meron. Yung, sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair.
So, malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang pulburon video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Dun Mr. sa Chair. enhanced version?
Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi Chairman, po, Mr. Chairman, ganay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi. PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Ayun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Attorney Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would just like to manifest that yung Polvoron video, according to the Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, which have conducted a video spectral analysis, and these officers concluded that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the ear of the man in the video did not match those of the PBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted verification, conducting deepfake analysis insofar as the video is concerned, and all confirmed na hindi po si PBBM ang nasa video. Thank you at maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Pebbles. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, this JJ. yeah, can I have just a few questions to Ms. Pebbles Kunanan? You have the floor. Thank you very much. Ms. Kunanan, nabanggit niyo po kanina na ito pong Pulburon video ay peke. Yes po, Mr. Chair. Paano niyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos, in-enhance po nila and sa kanila in-AI. Okay. So, when you say nila, sino po yung sila? Who do you pertain Alam ko to? naman po, Mr. Chair, na hindi lang si Attorney Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Sino pa kaya, Ms. Pebbles, ang nasa likuran ng video na ito? Hindi ko na po masasabi. Hindi ko po alam. Hindi nyo na po masasabi. But sa palagay nyo po ba, yung mga kasama nyo sa dinner sa Hong Kong ay kasama dun sa pagpapalaganap ng peking video na ito? Hindi po, Mr. Chair. Hindi masasabi. Okay. Hindi po sila kasama. Hindi po sila kasama dun sa paggawa ng video. Okay, kaso lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video.
Mr. Chair, meron pong mga DDS vloggers na hindi po nag-share ng video. Ah, okay. And meron din pong nag-share. Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung pong yung may mga YouTube, yung mga may revenue makukuha, yung mga small-time vloggers. Ah, okay. Okay. So, kayo, did you share this video? Hindi po, screenshot. Oo. So, Miss Pebbles, no, Miss Pebbles. So, ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon, at pagsisikap para enhance ang isang peking video at palabasin na peke? Bakit pa? Para pabagsakin po si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Galit na sila. Okay. So, Mr. Chairman, this is precisely the reason why we conduct hearings like this, you know. Ito halatang halata peke. But of course, upang mag-instigate ng disgust, mag-instigate ng galit, at ipahiya ang isang nakapwesto, and for this case, our president, you know, some people would go to the extent of using AI deepfakes to alter videos and to come out with fake news that destroy the very credibility of certain individuals. And unfortunately for this case, the individual happens to be our president. And of course, that has more and greater ramifications dahil presidente po siya ng bansa. Kung ordinaryong mamamayan lang yon, siguro ang ramifications nun siguro makaka-apekto lang sa kanya yung pamilya niya. Kasi dito, bansa na po ang pinag-uusapan natin. And this is the reason why we really need to come up with clear legislation and policies para hindi na po maulit ang mga ganitong pamemeke ng video para lang manira ng tao. Pinasasalamatan ko po si Ms. Pebbles para sa katapangan ninyo para sabihin yung katotohanan patungkol po dito sa pekeng pulberon na video na ito. There were some individuals in that photo. Can we flash that photo again? Comsec, yung photo dun sa Chinese restaurant or restaurant sa Hong Kong. Yan. Okay. Miss Pebbles, nabanggit niyo po kanina at ito naman po ay pwede niyo sabihin sa akin o kung sa palagay niyo pong very private yung information, pwede naman pong hindi. You stayed for 3 days in Hong Kong and that trip was sponsored, correct? Yes po, Mr. Chair. Do you mind sharing the details to this committee on who sponsored your trip? My friend po, hindi po siya, involved sa politics. Okay. So, basta inilibre ka niya para Opo. pumunta doon sa rally na ito. Okay. What was the year of this photo? July 7, 2024 po, Mr. Chair. Okay. The individual present, sino? Joey? Si Tio Moreno po yung nasa right, kung dyan po niyo po titingnan sa monitor. Siya po yun? Chairman siya ba yun? Opo, si Joey po. Si Miss Ma'am, Joey. Si Miss Joey po yun. Can you confirm if you are this individual in the photo? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. And then, Attorney Glenn Chong, can you confirm if you are the person in this video and this photo? Yes. Mr. Chair, I can't see clearly, but I confirm that I attended a dinner in Hong Kong. Attorney Trixie, yes, do you confirm that you are the individual in this photo? I am. Okay, thank you very much.
Attorney Vic Rodriguez, hindi, wala po siya dito, no? Sino po yung nakapula? Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Baka sa kanila po merong nakakakilala. Attorney Trixie, can you identify the individual wearing the red shirt beside Attorney Harry Roque? Mr. Chair, hindi ko rin po kasi siya talaga kilala. Miss Cruz, kayo po, kilala niyo po yung nakapula? Sorry, medyo malayo. Kasi pwede po kayong lumapit dito para ma-identify. Yes, yes, Mr. Chair. Attorney Glenn Chong, I pwede rin will po kayo approach lumapit para ma-identify yung individual na nakapula at nakaberde. We just want to identify the individuals present in the dinner. Now, I just find it a little bit interesting, Mr. Chair, na a lot of them who were present in the dinner do not know the person in the middle. Oftentimes, the person in the middle is the most important person. Mr. Chair, pwede pong sumagot. Kasi nung time po na nasa event kami, wala naman po siya. Okay. Hindi, kaso lang nandyan siya sa picture. Nung dumating po kasi ako, nandiyan na po siya. Nandito na siya. At nung dumating ka, inabutan mo na rin yung ibang mga... Lahat po sila dyan. Nandun na sila. Okay, NBI. Nandito po yung NBI. Can you please, Comsec, can you please share the photo to the NBI? Maybe NBI can help us identify who these individuals are. So, Pebbles, thank you so much for sharing that. Actually, there's been so much talk about this whole Pulveron video and issue. We all know that it's fake, but it's been circulated. In fact, yun yung dapat kong i-raise dyan sa Meta kanina. Kasi sa totoo lang, yung Meta, isa yan sa mga platforms na nag-share ng fake videos na ito eh. So, dito po sa mga vloggers na nandito, meron ba sa inyo nag-share ng video na ito? Can you raise your hand if you did? Yes, Your Honor. Ako po. Nag-share ako niyan dahil morally convinced ako. Dahil ako yung nag-investiga po. Tinatanong ko lang kung sino sa inyo ang nag-share. Hindi nyo na po kailangan ipaliwanag kung bakit. Gusto ko lang po malaman sa inyo Ako na po nandito. nag-share po. Okay, isa po kayo. Yes, okay, Mr. Morales. Thank you for informing the committee. And who else? Mr. Chair, I shared the video showing the video, not the video itself. You shared the video. The video showing the video, not the video itself. You showed the video showing the video. Yes. Which is pretty much showing the video. But not the video, Your Honor. Okay. Okay, sino Thank pa you, po sa Mr. inyo?